Ipinagkaloob niya ang kapayapaan, ang Espiritu Santo, ang kanyang pagpapatawad at ang kapangyarihang magpatawad sa nagkakasala sa atin. Gamitin nawa natin ang mga handog na ito upang mapanatag ang kanyang katawan, ang simbahan ni Kristo. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tayo nagkaroon ng lakas upang itakwil ang kasalanan. Sikapin nating hanapin ang kanyang gabay at lakas habang inaamin natin ang ating mga pagkukulang at kasalanan. Panginoong Hesus, dahil sa kaloob mong Espiritu Santo, mapagkakaisa ang sanlibutan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, dinulutan mo ng lakas ng loob ang iyong mga alagad. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, ang Espiritu Santo, ang siyang nagpatotoo na kami ay tunay na mga anak ng Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesu Kristo, bugtong nalang. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng
Ama, maawa ka sa amin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos ang Amen, ng Diyos ang Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong maganap ang 50 araw ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ang mga nagkakaiba-ibang bansa ay iyong tipunin, upang ang ngalan mo ay sambahin. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at ating pagnilayan ng ipapahayag na salita ng Diyos. Ang unang pagbasa ay ipahayag ni Sister Marie Ignacio. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot na malakas na hangin. At napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang waring mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Medya, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asya. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cirene, at mga nakikipanirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang salmong tugunan ay ihahatid ni Sister Emma Nicolas. Espiritu mo'y suguin, puong tanay yung baguhin. Tayo pong lahat, Espiritu mo'y suguin, poong tanay yung baguhin.
Pinupuri ka poong Diyos nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Espiritu mo'y suguin, poong tanay iyong baguhin. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin, poong tanay iyong baguhin. Sana ang iyong karangal ay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha, ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso, sana naman ay kalugdan, habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguin, poong tanay iyong baguhin. Ang ikalawang pagbasa ay ipahayag ni Sister Rose Ann Rebucas. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ni numan, Panginoon si Jesus, kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat bilang paggalang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinit ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi,
tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi nyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiupo po ang lahat. Limampung araw, matapos ang Panginoong Hesukristo'y muling nabuhay at magtagumpay sa kasalanan at kamatayan, inihingan niya ang Espiritu Santo sa kanyang mga alagad. Ang Espiritu Santo ng kapayapaan at kapatawaran. Ang Espiritu Santo ng pagkakaisa at bukluran. Ang Espiritu Santo ng pagsusugo at misyon. Mga minamahal na kapatid, sa dakilang araw na ito ay ating ginugunita ang simula ng ating simbahan o Santa Iglesia, ang katawang buhay ng Panginoong Hesukristo. Maliwanag ang simulain ng Santa Iglesia ay nakaugat sa pagsusugo ng Espiritu Santo na pumawi sa takot ng mga alagad na nagpaalab ng kanilang puso, na nagpatawad sa anumang naging pagkukulang nila at pagkakasala. Una sa isa't isa, pangalawa sa Panginoong Hesukristo, na noong mga pagkakataon ng kanyang pagpapakasakit, sila'y napangunahan ng takot at kahinaan. Doon nagsimula ang Santa Iglesia sa muling pagtawag sa kanila ng Panginoong Hesukristo, sa kanilang pananampalataya na siya ngay muling nabuhay, higit sa patunay na ipinakikita na mga sugat sa kanyang katawan, kundi sa pag-aalab ng kanilang puso. Ang katotohanan ng Santa Iglesia ng simbahan ay ang pagkakatipon sa ngalan ni Hesukristo ng may pananampalataya. At sa pagkakatipong ito, magkaroon ng pagkakaisa ng isip at puso, nang sa gayon ay makamit ang kapayapaan. Anumang pagkakasugat, anumang pagkakasala ay mahigitan ng pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay hindi natin gawain bilang tao. Ang pagpapatawad ay kaloob na biyaya ng Espiritu Santo. Sa panahon ngayon, higit nating idalangin na tunay na maranasan ng katotohanan ito sa atin na bumubuo ng katawan ni Hesukristo. Mula sa pangunguna ng kapayapaan, sapagkat tayo nagpapatawad, higit sa pangunguna ng pagbibigayan na siyang nagbubuklod sa atin sa komunyon, ay ang pagsusugo sa atin para sa isang tukoy na misyon. At ito rin ay kaakibat na katotohanan sa pagkakatatag ng simbahan o Santa Iglesia. Sa pagbalik ng Panginoong Hesukristo sa luklukan ng Ama, hindi tayo iniwan. Tayo pinagkatiwala sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang mangunguna sa atin ngayon upang ang sinimulan niya ay ating ipagpatuloy. Ang misyon. Ang misyon ay hindi natin sariling panukala o gawain. Ito ay ang pagtanggap natin
at pagpapatuloy sa anumang simulain ng Panginoong Hesukristo. Hindi sa kulang yung ginawa niya. Kung hindi, ang kaligtasang pinagtamo niya sa atin ay magpapatuloy hanggang sa wakas ng panahon at muli niyang pagdating sa pamamagitan ng bawat isa na pinangungunahan ng Espiritu Santo. Yun ang ating misyon. Sa pagsusugo sa atin mula sa banal na pagdiriwang na ito, maging malinaw nawa sa bawat isa kung ano ang atas na misyon sa Kanya ng Diyos. Ano pa sa kabahan ng Kanyang buhay ang magagawa niya upang mapagpatuloy ang biyaya ng kaligtasan na tinamo sa atin ng Panginoong Hesukristo. Lahat ay tutugon sapagkat lahat ay inaanyayahan. Lahat ay makikipagkaisa sapagkat bahagi ng komunyon ang buhay na katawan ni Hesukristo. Lahat ay hindi lamang mimithiin ito, kundi sisikaping isakatuparan sapagkat ito ang katotohanan ng simbahan o Santa Iglesia, ang bukluran sa kapayapaan. Ang tanong, ano ngayon ang ating misyon? May 3 puno sa kagubatan na itinanim. Dinilig sila ng ulan, pinagyaman ng araw, at yumabong. Habang yumayabong at lumalaki ang mga punong ito, sila'y nagpahayag ng kanilang pangarap o ambisyon sa buhay. Ang isa, ang sabi niya ay ganito, gusto ko kapag ako'y mayabong na at hinog na sa panahon, ay maging bahagi ng isang malaking palasyo. Hinahangaan, dinarayo, tinitirhan ng mga makapangyarihan. Yung isa'y nagsabi, ang gusto ko naman, at ito ang ambisyon ko sa buhay, ako'y maging bahagi ng isang malaking sasakyang pandagat, lalo tigit ng layag. Lalakbayin ko ang karagatan. Pagtatagumpayan ko malalaking alon. Yung ikatlo'y nagsabi, ang pangarap ko at ambisyon ay ito. Maging bahagi ako ng isang pambayang monumento. Tinitingala, hinahangaan, dinarakila ng lahat ng tao. At dumating ang pagkakataon, sila'y nahinog sa panahon at pinutol. At doon nahayag ang katuparan ng kanilang ambisyon at pangarap. Yung una na nangarap na maging bahagi ng isang marangyang palasyo na tinitirhan ng mga makapangyarihan at kinikilala, ay naging bahagi ng isang sabsaban, pakainan ng mga hayop. Napadako siya doon sa Bethlehem. Doon isinilang si Hesukristo sa kawalan. Yung isa na nangarap at ang ambisyon ay maging bahagi ng isang malaking sasakyang pandagat na maglalayag sa sakupin ng mga karagatan, ay naging bahagi ng isang pangkaraniwang bangka doon sa baybayin ng Galilea. Sinakyan siya ng Panginoong Hesukristo sa pagpapahayag ng mabuting balita, sa pagpapahupa sa sigwa sa karagatan. At panghuli, yung nangarap na maging bahagi ng isang pampublikong monumento, marangya, kinikilala, tinitingala, hinati sa dalawa, pinako sa gitna at pinagkrus. Noong unang Biyernes Santo sa Kalbaryo, doon nabayubay ang katawan ng Panginoong Hesukristo upang tubusin ang sanlibutan. Hindi natupad ang ambisyon ng mga tinanim na puno. Hindi ang kanilang pangarap, pero nahayag ang kanilang misyon. Kaugnay ng gampanin ng kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kapatid, tinanggap natin ang Espiritu Santo nung tayo binyagan
Pinagtibay tayo rito nung tayo kumpilan. At patuloy nating tinatanggap sa bawat pagdiriwang ng banal na Eukaristya katulad nito. Hingin natin na muli nating matanggap ang inihihingang Espiritu Santo ng Panginoong Jesucristo nang tayo'y mabuklod sa pakikipagkaisa sa Kanya. Nang maitaguyod natin at mapagtibay sa ating buhay, hindi lang ang ating gusto, kundi ang kalooban ng Diyos. Hindi lang ang ating ambisyon at pangarap, kundi ang misyon ng Panginoong Jesucristo. Halina, Espiritu Santo, baguhin mo ang mukha ng buong mundo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto't hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Hilingin natin sa Ama na isugo niya ang Espiritu Santo upang gabayan tayo sa ating kahinaan at siya rin nawa ang magsilbing kaakibat at gabay sa ating buhay. Buong pagtitiwala nating sambitin, Ama, puspusin mo kami ng iyong Espiritu. Tayo pong lahat, Ama, puspusin mo kami ng iyong Espiritu. Ang panalangin ng bayan ay pamumunuan ni Sister Mila Salamat. Upang ang simbahan, ang sambayanan ng Diyos, ay mapuspos ng Espiritu Santo, upang magkaroon kami ng lakas ng loob at nang mamuhay kami bilang mga tunay mong anak. Manalangin tayo. Ama, puspusin mo kami ng iyong Espiritu. Upang ang mga namumuno sa simbahan ay pagkalooban ng iba't ibang biyaya nang mapaglingkuran nila ang sambayanan ng naaayon sa turo ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, puspusin mo kami ng iyong Espiritu. Upang ang mga pinuno ng aming bayan ay gamitin nila ang kanilang kapangyarihan sa paglilingkod para sa kaunlaran ng bayan. Manalangin tayo. Ama, puspusin mo kami ng iyong Espiritu. Upang ang mga misyonero ay maipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan sa buong sanlibutan at nang ang lahat ng tao ay manalig kay Jesus. Manalangin tayo. Ama, puspusin mo kami ng iyong Espiritu. Upang ang mga may sakit at may karamdaman ay mapanumbalik ang kanilang sigla sa pamamagitan ng Espiritu Santong nagbibigay buhay. Manalangin tayo. Ama, puspusin mo na kami ng iyong Espiritu. Ngayon ay itaas natin ang ating mga pansariling kahilingan, kasama ng lahat ng pag-aalay sa banal na pagdiriwang. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang iyong sambayanang natitipon sa pananalangin. Isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo at nang kami magbago. Tulad ng pagbabagong idinulot mo sa mga alagad noong unang Pentecostes. Taas natin ang ating kanang kamay, handa ng ating pagtitiwala at pagsuko sa Diyos sa tulong ng Espiritu Santo. Alam kong may Magagawa ang Diyos kung ako'y magtatapat
may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samog ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samog ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samog ko. Ilagay natin sa tapat ng ating puso ang ating mga kamay. Ama naming makapangyarihan, muli mong isugo ang iyong banal na Espiritu sa aming mga puso at ito'y pag-alabin. Tanggalin mula sa aming mga puso ang galit, hinanakit, sama ng loob o anumang masamang layunin. Palayain mo ang aming mga puso at turuan mong magmahal, maglingkod, at makipagkaisa sa Panginoong Jesucristo. Kasama ng aming mga pansariling panalangin at inihiling para sa aming kabubuti at mga mahal sa buhay. Inihiling namin isugo mo kami upang itaguyod ang misyon ng Panginoong Jesucristo sa aming panahon at pagkakataon. Hallelujah, Hallelujah. Siya ay muling babalik sa atin. Hallelujah, Hallelujah. Upang tayo ay kunin. Ipatong natin ang ating kanang kamay sa balikat ng ating kapwa. Panginoon, isugo mo sa akin ang espiritu ng pagkakaisa at komunyon. Kumilos ako upang pagaanin ang buhay ng aking kapwa. Itulak mo ako sa pagmamahal upang tulungan sila. Mayroong magandang mangyayari sa iyo kung lalapit kay Jesus. Pagpupuri at pasalamat ang aming sukli sa iyong pagdinig sa aming mga panalangin at pagsamo. Sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at ating aawitin ang awit sa pag-aalay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating mga handog sa Diyos ay tunay na maging kalugod-lugod. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak,
ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap ay isiwalat nawa ng Espiritu Santo, ngayong ginaganap ang paghahaing ito na siya rin nawang maglahad ng iyong katapatan sa pamagitan ni Jesucristo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayoy iyong nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumulukob sa mga taong tinubos na iyong itinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ng pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal. Tanang tinubos sa bansa, ikaw ang dinarakila. Espiritu'y lumilikha ng nagkakaisang diwa. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng baburi sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at ang lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Nagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, dapat kang purihin ang tanang kinapal sapagat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nagutos si pagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang
nabubuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas. Gayun din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasalamat, ngayon aming niaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay pakipagkasundo sa iyo. Loobin mo kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan ng dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana kaysa ng Ina ng Diyos, ang Mahal na Birheng Maria, kaysa ng mga apostol, mga martir, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasang lagi makikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa. Kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Jose, tanang mga obispo at buong kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngay tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kawan mo at patnubayan sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao, lalo na sina Francisco, Teresa, Juanito at Maria Veronica, at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sumasamong magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ng iyong kagandahan sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin
mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan at pagiging makasarili. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ni Jesucristong aming tagapagligtas. Iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ibahagi nyo ng may kagalakan ang kapayapaang hatid ni Jesucristo. Mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin Magsiluhod po ang lahat. Narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nagpapatawad ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayong tatanggap sa banal na piging. Panginoon,
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapagsalo mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pag-unlad sa pamagitan ni Jesucristo magpasawalang hanggan. Amen. Yumuko po tayong lahat bilang pakikiisa sa panalangin para sa pamilya na pangungunahan ni Mr. and Mrs. Miguelito and Cornelia Concepcion and family. O Diyos, mapagmahal at mahabaging Ama, pagbuklod-buklorin po ninyo ang lahat ng mga pamilya. Sa pamamagitan ng inyong dalisay na pag-ibig, may pagkakaisa at pagtutulungan. Daluyan po ninyo ng inyong banal na Espiritu ang bawat miyembro ng aming pamilya ng pangunawa, pagtitimpli at pagmamalasakit sa isa't isa. Ilayo po ninyo sila sa mga bagay na maaaring magdulot ng di pagkakaunawaan at kapighatian. Sa bawat pagkukulang nila, igawad po ninyo ang inyong kapatawaran at kapayapaan. Naway ang tunay na pagmamahalan at pagmamalasakit ng mga magulang ang siyang magbibigay inspirasyon at pag-asa sa kanilang mga anak. Naway ang mga anak ay patuloy na pahalagahan ang kanilang sarili upang sila ay makapagbigay halaga rin sa kanilang mga magulang, sa mga taong may katungkulan at sa kanilang kapwa. Ipagkaloob po ninyo ang pagmamahalan, pagkakaisa at pagbibigay galang sa bawat pamilyang Pilipino upang ito ang magsilbing huwaran ng buhay Kristiyano. Ang lahat ng ito ay hinihiling po namin sa ngalan ni Jesucristo, ang ating dakilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyo ko ang inyong ulo at tanggapin ang pagbabasbas. Ang Diyos Ama ng kaliwanagan ay nagkaloob ngayon ng tanglaw sa kalooban ng mga alagad na pinuspos niya ng Espiritu Santo. Pagpalain nawa kayo ng mga kaloob ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagbigay kakayahan sa mga tao upang ipahayag ng sabay-sabay sa iba't ibang wika ang isang pananampalataya ay sa nawang magpanatiling kay nananampalataya at magdulot ng katuparan sa pananabik na makaharap siya sa buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo at ang inyong mag-anak ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong paghayo ang kapayapaang kaloob ni Jesucristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, Aleluya, aleluya. aleluya. Magandang umaga po sa inyong lahat. The Family TV Mass was brought to you by Manila Bulletin, Achievers Fuel and Service Center Corporation, and Dr. Montana G. Ramos General Hospital.